Hindi naman espesyal na lutuin ito pero masasabi kong napakasarap. Magandang buhay, kabamba! Isang simpleng recipe na naman po ang aking isishare sa inyo ngayon, kabamba. Kaya panoorin mo to, baka magustuhan mo. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Simpleng makasangkap lang yung aking gagamitin dito. 2 rolyo ng sutanghon, 350 grams na hipon, 1 kilo na patola, bawang at sibuyas at 1 piraso na Knorr cube. At syempre, gagamit din tayo dito ng panimpla, seasoning granules, patis at paminta. Kaya sa mga nanay na tulad ko, minsan na naghahabol sa oras, ay isa ito sa mga lutuin na madali lang i-prepare. Walang masyadong kuskus balungos sa ganitong lutuin. Mga 10:30 na kasi ako kanina natapos naglaba. Kaya after ko nagsampay kanina, ay agad ko namang inisikaso itong aking lulutuin. At alam kong gutom na yung aking 2 binata. Nag-almusal lang kasi kami ng banana Q kanina. Hindi na rin kasi ako nakapagluto ng almusal namin na kanin. Nasanay kasi kami sa almusal na kanin. At talaga namang binilisan ko ang pag-prepare dito. Dahil ramdam ko na rin kasi si Vicente Chan. Kaway-kaway sa mga kapwa ko Ilocano dyan. Dito lang naman kasi ako nagtatagal sa pag-prepare nitong bawang at sibuyas. Pati na rin yung pagbabalat natin sa patola at paglilinis natin sa hipon. Tara at umpisahan na nating magluto. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika. Dito na pala ako nagluto dito sa aking nabili na kawali. Iso nga bininyaga kun akakabsat. Isang sign of beauty na daw pag mga ganitong gamit ng bahay ang pinakagusto mo nang bilhin. Ay sign of aging na pala. Yan patalastas lang naman, kabamba. Kaya balik na tayo dito sa ating niluluto. Iginisa ko lang pala dito yung bawang at sibuyas. Pagkagisa ko naman ay agad ko namang sinunod itong mga hipon. Medyo mura na ngayon ang presyo ng hipon. Bali 80 pesos sa 1/4 kilo. At bumili lang ako dito ng 100 pesos. 350 grams na ito. Kaya nakatawad na ako sa aking suki. Inilagay ko na pala dito yung 1 pakete ng seasoning granules at naglagay lang ako dito ng kunting paminta. Para magkaroon na ng lasa itong hipon. Kunting gisa-gisa lang yung aking ginawa dito. Dahil lulutuin ko lang ito ng bahagya o kaya half cook. At pagkatapos ko naman itong ginisa ay akin lamang itong hinango. Tama, kabamba, akin lamang itong hanguin para hindi ma-overcook. Ibabalik na lang ulit natin ito mamaya. Pagkahango ko naman sa mga ito ay agad ko naman nang nilagay itong aking nagayat na patola. Kunting gisa-gisa ulit yung ating gagawin dito sa patola. At ilalagay ko na rin dito yung 1 pirasong Knorr cube. At syempre, para naman talagang lasang-lasa yung hipon. Kaya itong shrimp flavor yung aking nilagay. Kaya kung allergic ka sa hipon, ay hindi ito para sa'yo. Pwede rin naman palang hinimay na manok ang ilagay nyo dito kung allergic kayo sa hipon. Pagkagisa ko pala dito sa patola ay naglagay na ako dito ng tubig. Kung mapapansin nyo ay hindi ko dinamihan yung paglagay dito ng tubig. Dahil itong patola habang niluluto natin ito ay maglalabas din ito ng sariling katas niya. O kaya magtutubig din ito, kabamba. Naglagay din pala ako dito ng kunting patis panimpla. Huwag nyo palang kalimutang tikman ito bago nyo ilagay itong patis. May alat na kasi yung ating nilagay na Knorr cube. At naglagay na rin kasi ako dito ng seasoning granules kanina. Before pala ako mag-umpisa na magluto kanina ay binabad ko na sa tubig itong sutanghon. Nasabi ko pala kanina na 2 rolyo lang yung aking ginamit. Bali 3 pala yung aking nagamit dito, kabamba. Binabad ko na ito sa tubig para magsabay yung pagluluto natin sa sutanghon at itong patola. Mas masarap kasi ang patola pag half cook natin ito niluto. Kaya pagkalagay ko dito sa ating sutanghon ay sinunod ko namang nilagay yung ating ginisa kanina na hipon. Karaniwan sa ganitong luto ay marami tayong nilalagay dito na sabaw. Ako ay niluto ko lang sa ganito, kabamba. Niluto ko lang ito sa sutanghon gisado with patola. Hindi ito special pero masasabi kong napakasarap. Kaya ipagluto mo na rin ang iyong pamilya. Yan, ready to serve na yung ating sutanghon gisado with patola. Pakishare na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Thank you for watching, kabamba. Hanggang sa muli!